cardboard at i-mold sa plastic. Ganito yung case nang pumunta sila Catherine Albrecht sa Future Store sa Germany to observe. Na-discover nila na yung frequent shopper card nila ay meron palang RFID chip sa loob. So hindi nila alam, mayroon na pala silang bit-bit sa bag nila na pwedeng mag-track at pagkuhaan ng mga information about them. Ang alarming po sa technology ito ay mas nagiging sophisticated na kasi ito. Last February, ang Hitachi ay nag-develop ng pinakamaliit na RFID chip. Tinatawag itong RFID powder. According to news reports, plano daw itong gamitin to track money and other important documents. Sa ngayon, ginagamit na ang combined smart card and RFID technology sa mga toll gates at train stations. Sa Hong Kong, yung kanilang Octopus card ay hindi lang sa transportation nagagamit, kundi pati pagbili sa vendo machines and other retail stores na tumatanggap ng contactless card. Kahit hindi na nila ilabas sa wallet yung card, basta nasa range ng radio frequency, magagawa na ang transaction. RFID is also used in cars, hospitals, libraries, museums, and big retail stores sa Amerika like Walmart and Target. May ilang mga bansa na rin ang mayroong RFID sa kanilang passports. Kung mapapansin ninyo, nagsisimula ng magdugtong-dugtong ang lahat. Pansinin din po ninyo ang unti-unting pagkakapareho ng sistema ng government, ang kanilang national IDs and health cards. Ganon din ang banking sector, ang kanilang credit at debit cards. Ganon din ang mga schools, private companies, hospitals, malls, and groceries. Lahat ay gumagamit na ngayon ng form of identification at habang tumatagal, iisa ang nagiging direction nila. Unti-unti nila itong pinag-iisa. Naniniwala po ako na it is just a matter of time at ang pagkakaisang ito ay mangyayari sa buong mundo sapagkat bawat bansa ay magkakakonek sa gobyerno, militar, sa ekonomiya o bangko. Eventually, pag-upo ni Antichrist as the leader of what is called One World Government, ire-require niya na ang lahat ay magkaroon ng tatak na 666 or else hindi ka makakabili o makakapagtinda. Ang pag-develop ng smart card, ng RFID, GPS at internet ay parang sharp arrows na nagmamadaling makarating sa kanyang destinasyon. Ito po ay ang pagkakatupad ng inihula sa Book of Revelation, chapter 13. Ang mga huli ko pong sasabihin ay iminumungkahi ko pong inyong pag-isipan o pag-aralang mabuti. Kung kanina sinabi ko na ang RFID tags ay inilalagay sa mga ID cards at mga produkto, ngayon, unti-unti na nila itong ginagamit sa tao. There's a new attraction for clubbers. It means they have no need for cash or cards. Well, implanting humans with microchips sounds like a scheme from a science fiction thriller. That futuristic technology is here. The FDA approved Verichip implants in humans last year. Tonight, the great lengths people are going to implant radio frequency identification chips in their bodies. Revelation 13:16-18 says, He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads.
and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. You see, 2,000 years ago pa, inihula na sa Bible ang mga events na ito. At ito ay nangyayari to the smallest detail before our very eyes. Applied Digital Solutions could track human beings by satellite. We are working on a product that we have called internally a PLD, which is an implantable GPS. It is the first implantable microchip for humans that has multiple security, financial, and healthcare applications. Ang Applied Digital ay nagmanufacture ng very chip. Ito ay maliit na device na kasing liit ng butil ng bigas. Sa loob nito ay mayroong computer chip and RFID technology na pwedeng i-inject sa skin. Ang bawat chip ay mayroong unique, personal, financial, and medical information. Kapag binasa ito ng scanner, ang maliliit na chip na ito ay magbibigay ng ID number sa doktor at ospital para ma-log on nila sa website na mayroong identification ng pasyente. Noong May 10, 2002, a historical moment took place when Jeffrey and Leslie Jacobs and their son Derek received implanted berry chips on national television. Nakilala sila as the first family to get chipped. Pagkatapos nila, sunod-sunod na ang nagpalagay nito for several reasons. As of 2004, 7,000 berry chips has been sold. About 1,000 has been implanted and is used at more than 5,000 institutions across the globe in security, in government, and healthcare environments. Mexico's former Attorney General, Rafael Macedo de la Concha, and many of his employees had themselves implanted with these chips as a way to secure access to a sensitive records room. Sa Barcelona, Spain, the Baja Beach Club offers vacationers a means to pay for services without the bother of wallets. After a painless injection, food and drinks are paid for with a wave of a hand. That's right. A computer chip injected under the skin is being used for buying and selling right now. Sabi ng gumawa nito na si Scott Silverman, Chairman and CEO of Applied Digital Solutions, we believe the market opportunity for this technology is substantial and high-profile successes such as in Spain will serve as catalyst for broader adoption. Sa mabilis na pag-increase at pagtanggap ng technology sa mga higanting bansa, imposible po na isipin nating coincidence lamang ito at hindi ito magpe-prepare for 666. Bakit po? Kasi napakarami ng evidence at sobra-sobra na ang dami ng coincidence na tumuturo sa inihula sa Book of Revelation. Ang sabi sa Revelation 13, sa pilitang tatatakan ng 666 sa right hand o sa noo ang mga tao para makabili at makapagbili. Mark ito ng beast kasi kapag meron ka na nito, pag-aari ka na ni Satan at 100% ang destiny mo ay sa hell. Now, bakit kailangan pang i-implant o ibaon ang mga chips na ito? Unang-una, para maiwasan ang pagkasira nito, ang pagpe-fake dito, at pagkawala o pagnanakaw. I also believe na pinili ang right hand para mabilis ang transaction. Karamihan kasi ng mga tao ay right-handed. Pinili rin ang forehead kasi kung putol ang kanang kamay o left-handed ang isang tao, ang noo ang pinakamainam lagyan ng 666. Kasi magbabaw lang sa tapat ng scanner tapos kagad ang transaction. Naniniwala po ako na ito ang pinaka-logical at pinakamalapit na technology
na gagamitin ni Antichrist sa kanyang gobyerno na malapit ng mabuo. Kaya mas